Asek, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Opo, yung tanong po namin, yung 12 luxury cars nitong mga Diskaya, ano na po ba ang find issue rito? Sabi po ng Bureau of Customs, walang papel. Just to put it in proper context, no, Katunying. Opo. Pagdating ito mga luxury vehicles na pumapasok po sa atin at pinaparehistro sa LTO, meron po kaming 4 na dokumentong hinahanap. Yung una, yung tinatawag na Certificate of Stock Report. Yung Okay. pangalawa, yung police clearance. Yung pangatlo, yung invoice. At yung pang-apat, yung Certificate of Payment ng Bureau of Customs na pinapakita na nabayaran yung taxes ng sasakyan na yun. Okay. And this Certificate of Payment is electronically transmitted to LTO. Hindi ko to inaabot sa bintana. So, meron kaming tinatrack na 30 luxury vehicles na nasa pangalan ng mga Biskaya at ang sa kanilang mga kumpanya. As of the report sa akin po ngayong umaga, all 30 pumasa po sa documentary check. Meaning to say, yung 4 na dokumentong yon ay present sa aming file. Na-comply, okay. So pag sinasabing incomplete yung documentation, hindi for purposes of registration. Kasi yung 4 na yon, yung Certificate of Stock Report, ito yung nagpapakita na yung sasakyan na andyan talaga. Hindi ito dagat pa o paparating pa lang. Pangalawa, yung invoice. Pangatlo, yung Police clearance. Police clearance. At yung pang-apat, yung Certificate of Payment galing sa BOC na electronically transmitted to LTO. Sa Certificate of Payment po ba, ASEC, nakalagay doon kung magkano yung binayaran o certification lang yun na nabayad na? Nagbayad lang? Nandun po yun. Nandun po yun. Nandun. Kung magkano po. Nandun kung magkano nabayaran. No? Pero in our initial audit, ang tititin na yung present to for document. So, itong 30 sasakyan na tinatrack natin, lahat po yan, nandun po yung 4 na kompleto. So, kung present po yung required documents na ito, walang dahilan, tama po ba? Walang dahilan para hindi ito irehistro ng LTO? Tama po yun. Tama po yun. Oo. Kaya narehistro. Kaya po narehistro. Correct po. Oo. Pero ano yung kumbatsira, ano yung binabasa mo kaninang item? Meron daw may problemang mga kulang daw ho sa mga dokumento. Oo, may mga kulang na dokumento. Ano kaya, hindi ba kayo nagkausap ng customs dyan? Sa utos nga ni Secretary Banoy Lopez, magpapadala ko kami ng team, no, sa Bureau of Customs para magpagpakitahan kami ng dokumento. Ano pa kulang? Kasi on our side, simple lang naman, 4 na dokumentong hinahanap namin. No? Ang aking concern, itong electronically transmitted document. Ayun. Baka kinuha no? Teka muna, yung bang electronically transmitted document, yun ay galing sa customs mismo, diretso sa inyo? Opo. Bureau of Customs. Hindi dun sa nagpaparehistro galing, ha? Hindi po, kahit humidalang hard copy po yan, ang hinihintay po ng LTO, yung electronically transmitted document. So in so far as LTO is concerned, walang problema. Itong mga sasakyan ng mga Diskaya. Opo. Based on documents. Ang papadala ng team sa Bureau of Customs, kasi 2 things are possible. Number 1, yung kasi nangyari to, Katunying, mga karamihan naman sasakyan during the last administration from 2016 to 2022 na narehistro sa mga Biskaya. Wala pa kayo ng kumpanya. Ang posibilidad, tingin ko dalawang bagay. Number 1, yung electronically transmitted document ay hindi authentic. Yun. Baka hindi authentic. Sabi ni DOC, kulang ang documents. But somehow, some way, merong na-transmit sa LTO, pwede naman yan eh. Kaya nga, ang ating isasama rito, ang PNP Cybercrime Unit, no? Kung merong alteration or fake document na ginamit ang internet to transmit to LTO, papasok na ang cybercrime. Or pangalawa, meron kaming LTO employees
na pinapakita electronically transmitted when in fact hindi naman. Oo. So ongoing, so hindi pa tapos yung investigation, ASEC? Ay, lumalalim lang, Katunying, lumalalim lang. Kasi kung napeke yung electronically transmitted document, then red flag sa amin yun. I'm sure red flag rin sa Bureau of Customs yun. Oo. Kung tao naman namin ang may kalokohan, making it appear it was electronic transmitted, but in fact it was not, mananagot yung may signature trail naman yan, Katunying, hahabulin natin yun. Opo. Katulad nun, kung electronically transmitted, hindi ba, ito, i-correct niyo po ako kung mali, hindi ba sa parte ng isang agency, halimbawa, kayo, nasa LTO kayo, ang presumption regular yung lahat ng mga documents na yon? Opo, yun po talaga, no? Kung electronically transmitted sa amin galing sa Bureau of Customs, yun po talaga, presumption of regularity na po yun. Oo. Maliban kung merong nag-tip sa inyo na may kalokohan. Opo. Right now po, sa initial audit po natin, wala akong lumalabas na may kalokohan. So, kaya gusto natin makita sa Bureau of Customs ano yung sinasabi nilang kulang ng dokumento. Opo. Baka sabihin naman ng mga diskaya, ba't kami lang? Wala ba kayong... Lahat po yan, in-audit po ng LTO, no? Lahat ng mga pangalan na dumalabas sa investigasyon ng Senado at Kongreso sa utos ni Secretary Lopez. Kahit hindi sa amin, in-audit na po namin yan. Alimbawa po, bukod sa diskaya, sino pa po yung kaninong mga sasakyan pa ho yan? Ang ongoing natin kay Bryce Hernandez, kay Henry Alcantara, kasama ho lahat sa ating investigasyon. Pati yung mga politicians na pinangalan nila, no? Kasama na rin sa investigasyon. Ano po ba yung nakarehistrong sasakyan kay Bryce Hernandez? Pasensya na hindi ko pa kita lahat Opo, pero wala bang Ferrari? Yung ating investigasyon. Opo, lumalalim nga, no? May Ferrari po ba yan? May Ferrari? Ferrari daw ang laging gamit niya noon Yung sa initial glance ko mukhang meron, pero I have to validate again, no? Kasi yung kay Bryce Hernandez, ito ang medyo peculiarity, no? Meron siyang kapangalan na Bryce Erickson Hernandez. Ang iba lang yung spelling ng Bryce. B-R-I-C-E and B-R-Y-C-E. Pero pati middle name pareho? Initial Pati initial pareho? Pareho kaya parang nakaka... Bryce Erickson. Let's check both, no? Pero in fairness, kasi may privacy issue kung ayaw namin mandawit tong iba na wala namang kaalam dito. So we're very careful dito kay Bryce Hernandez. Binabacktrack talaga natin, ino-audit natin. Tsaka ho doon sa lisensya na ginamit nila. Yun nga. ASEC sa casino. LTO issued ID yung kanilang pinresent. Itong si Bryce, ang pangalan siya yung Marvin, Marvin Santos de Guzman. Pero litrato niya, nandun. Paano ho nagkaroon ng lisensya ito na iba ang pangalan? Nung trinak po namin yung pangalan na yan, wala ko kaming ini-issue na lisensya with that serial number na nag-appear sa aming records, no? So for all intents and purposes, yung lisensya pinapakita nila sa casino, kung yun nga totoo, ay peke. Meron pa rin pala talagang gumagawa ng mga peking lisensya. ASEC. Kahapon lang ho, meron kaming joint action ng Cybercrime Division ng PNP kay General Yang. At may nahuli na naman ho kaming gumagawa sa Valenzuela, no? So, sa Valenzuela, hindi na sa Recto. Aba, may kalaban na Recto, ha? Nahuli na ho namin yung Recto last year. Nakahuli ho kami sa Quezon City, sa Cebu. Ito naman, ito na ho yung pangalawa sa Valenzuela. Ito parang totoo, ASEC kapag ba nahuli ang isang driver na may peking lisensya, makikilala ba ng mga enforcers natin, MMDA at iba pang mga traffic enforcers kung peke o hindi?
Opo, kaya gusto namin mahawakan Makita. talaga yung actual license na peke, no? Oo. Kasi sa hawak lang namin, tapos sa security check, security features ng lisensya, makikita namin kung peke talaga o hindi. Tama, kasi yung kung ang tumitingin doon taga-casino o kaya security ng hotel. Hindi alam Hindi kung, naman nila. kung totoo yun. Pero wag nyo na sabihin kung paano makikilala Kung yung... sana itatanong ko eh. Baka, Opo, diyan. Marami security features ng lisensya po, hindi lang isa. At ang mga Maraming traffic po yan. enforcers ay meron pong training sa ganyan. Yung ating mga LTO po. Yung LTO enforcers. yung dapat pala paano yung- ma-train nyo din yung mga yung iba? ibang enforcer, ano? Halimbawa, yung mga MMDA. Yan, SAIC. Kinakabahan ko kami pag tinuro namin sa lahat, baka hindi na namin makontrol yung information at malaman ng mga tao. Napakahirap ng problema na. May trust issue na tayo ngayon no, Asek? Opo. Yun ang So, problema. talagang kumpirmadong peke itong yung ginagamit nilang ID na ito. mga ID. Opo, wala akong ganyang lisensya na ganyan ang pangalan, ganyan yung license number. Wala akong ganyan sa ating record. Oo. At all. Okay, last na lang, Asek. Speaking of peke, yung po bang mga peking CTPL, tuloy-tuloy pa rin? May mga nadidiscover pa ba kayo mga ganyan? Yung bang kumbatsero na policy, yung CTPL na ginagamit na ng isang truck, pinapagamit, pa. binebenta pa sa ibang sasakyan o ibang mga salbahing mga insurance agents? Unfortunately, Katunying, meron pa rin lumilitaw, no? Kahit paano, no? Kahit ilang beses na natin pinagsasabihan, talagang meron pa eh. Kaya itong ating bagong programa, yung validation ng COC, yan na ang final way, no? Para masigurado na hindi peke yung pumapasok sa LTO. Ano po ba yan? Nag-umpisa na ho ba yan? Yung validation ng Opo. validation ano po? Opo, nag-pilot run po tayo sa Region 6 sa Iloilo with the cooperation po ng mga ating mga insurance companies po dyan. Maganda naging turnout. So, tuloy-tuloy lang po natin gagamitin. I will be reporting this to DOTR, yung results ng ating programa. At para dire-diretso na ho, para for once and for all, no, ilang dekada na itong ganyan na lang parate, no? Para masugpunan natin itong problemang ito. Gaano po ba ka-dangerous kung ang policy o CTPL na nabili ko halimbawa sa sasakyang nirehistro ko ay ginagamit na pala ng iba? Pag in the event of an accident, kawawa yung mga biktima, no? Hindi Ayun, sila walang makaklaim. Kahit konti, no? So, yun ang iniiwasan natin, yung puntong yun. Gaano katalamak yan the past decade siguro, Asek? Ang ating tinatrack kasi may mga multiple policies issued to a single vehicle. Doon nakakatawa nga eh. Isang sasakyan, marami-raming polisiya. Private motor vehicle. So, we're tracking ang mga 2 million COCs eh. Bakit lumobot ng ganitong karami? No? Gayun nga. Yung COC, para lang maintindihan ng mga nakikinig sa atin, validation of COC, baka akala na certificate of candidacy yun, ha? Yung CO po, certificate of cover ng CTPL. Certificate of... Yung po ang ini-issue ng mga insurance companies para ipakita na yung sasakyan na yan may covered by the proper insurance. At yun naman ay hindi re-rehistro kung walang COC. Opo. Gusto may utos ka si Secretary dyan, si Secretary Lopez. So talaga natutukan talaga yan. Kasi para itong problema natin matapos na once and for all, no? At parang license plate lang yan na isa-isa namin tinatapos ang problema para sa ganun. Congratulations. Ay, nabanggit nyo yung license plate. Nasubukan na namin na mag-transact online para makuha, ipinadala through courier. Okay yung plaka. Okay. Gumagana. Kaya lang, mali yung plaka, Asek. Mali. Na naipadala. Ganon. Paano yun? Di po. Meron pong certificate po yan na ini-issue. Kasi in your next registration, papalitan ho namin yung CR para magtugma yung plaka with your certificate of registration. In the meantime, nag-issue ng certification ng LTO,
certifying that the plate issued to the motorist is authentic. Pero Masyado po yung mga motorsiklo na 2014 to yun. 2017. No? Yung mga plakang na-allocate for those motorcycles, hindi na nasunod eh. So papalitan. Through the years, nagbago po ang design at yung plate number sequence. Yung number mismo. Dati po, 6 numbers lang, tapos naging 7. Yes. So, kailangan talagang palitan na yung certificate of registration nila. So, in Kasi registration, papalitan na ho namin yan. Nakakalito ho kasi, Asek, dahil nung tinansak online, nakalagay doon sa transaction yung plate plaka, number na plate matatanggap mo. Pero yung natanggap, ibang number, Asek. Kaya ang ginagawa na ini-email nila yung certification just to prove that that plate issued to you is authentic and valid. Ayun. Yung mga enforcers naman po natin, yung mga nationwide, release namin po dyan para sa ganoon, hindi sila marami nga ho nagtanong tungkol po dyan eh. Salamat sa pagtanong. Wag po sila mag-alala, in their next registration, itutugma na namin, papalitan po namin yung certificate of registration nila. Ayun. So yung plakang ipinadala na iba dun sa sa online na application, yung plaka na yon, yun ang magagamitin talaga. Yung ipinadala. Opo. Mabuti pala't hindi ko itinapon. Dahil sabi ko mali eh. Hindi po. Tapos yung certification na i-email sa inyo to show that authentic po yan. Yun na yung gagamitin niyang plaka talaga. Yun na po bago na. Tapos yung certification na babaguhin nga through email. Opo. Ayun. Opo. Babaguhin yung actual certificate of registration, yung papel na yun, by next registration next year, bago na po i-issue sa inyo. Sa tagal-tagal na problema niyan, kayo lang pala makakatapos yan. So, zero backlog na tayo sa plate, ha, Asek, ha? Opo, we're down to our last 2.5 billion plates. Nung July, mga 7.5 million po yan eh. Medyo humabol na po tayo. 2.5 na lang po. Kaya yung ating mga region hanggang Cali, umaabot na po pag-distribute ng plaka. Yun nga palang online renewal ng license or ng registration, gumugulong na rin ba yon, Asek? Opo. Marami na ho tayo. Almost 10,000 licenses issued already. Although, meron pa ho kaming inaayos dun sa telemedicine side. Yes, yun nga. Kulang pa ho ng doktor eh. Kasi pag dumagsa yung mga aplikante, kukulangin yung doktor. So, nag-meeting ho kami na to explain it to the doctors para mag-register na ho sila. At maganda naman po ang naging response ng mga doktor. No? Within this month, i-roll out na natin yan sa mga district offices para sa gano'n yung ating mga nag-apply for renewal, hindi na ko kailangan pumunta sa district. Online. Online na lang. Nila i-renew. Tapos, they can either pick up the license sa district office or gusto niya by courier na lang, no, of their choice. Yung sa registration po, online? Malapit na ho yan. At ito lang importante sa atin, yung insurance eh. Insurance. Gusto na yung masigurado na authentic, na wala na yung duplication, wala na yung peke. No? Para sa ganoon, pag naayos natin to, sa insurance, pwede na tayo mag-online registration. Yun ang maganda. Double time na rin natin itong ating COC validation system. So anong timeline nyo dyan, yung nationwide rollout? Doon po sa lisensya, itong September, 16 district offices to ipapilot run mo natin dyan para mas mapalawak sa probinsya yung online renewal. But within the year, nationwide na po yan. No? Itong motor vehicle registration, nakadepende po yan dito sa ating COC validation system na ginagawa na hopefully ma-roll out natin nationwide if not for the month of September, kung mag-spill over month of October. No? So baka pwede na tayo mag-nationwide motor vehicle registration either end of October or early November. Ayun. Pinapa-double time ni Ayos. Lopez yan eh. Ito mga online digital technology solution. Yun ang andun talaga, way to go. Ang online, digital talaga, sabi nga ng Pangulong Bongbong At para Marcos. hindi na uma-absent sa trabaho, para lang mag-renew ng lisensya o magparehistro ng sasakyan. By next year, ibang-iba na po LTO as much as possible.
kung pwede, wag na sila pumuntang LTO eh. Online na lang na nila gawin. Paano kung gusto namin kayo makita? Ayun. Pwede. Asek, maraming salamat po at congratulations. Thank you. Thank you, Jerry. Thank you po, Asek. Salamat sa pagkakataon.